Welcome everyone to Weekly News and a DWMA Major Tidbit, and the topic for this video is Liza Araneta, kinwestiyon sa Amerika? So kapapasok lang na balita, allegedly si Lisa Marcos ay naka-hold o hindi basta-basta makakauwi ng Pilipinas dahil di umano ay iniimbestigahan dahil sangkot ang kanyang entourage Person of na interest siya ngayon. At declare, person of interest siya ngayon. person of interest siya ngayon. Bakit ang dami nagsasabi alleging the involvement ni First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng isang business leader, Juan Tantoco, noong March due to cocaine overdose ayon sa Los Angeles County Medical Examiner? Most circumstances dictate na any human death is an unfortunate death, an unfortunate one. Pero rumors at conspiracy theories brewing, months in the making, have been surfacing patungkol sa irregularidad at even pag-question umano kay First Lady Liza Marcos sa Los Angeles, California. Now, we can't really expect the delicadeza from these conspiracy theories na grappling onto straws. Kasi nga, this is dirty politics, made even dirtier by publicizing the information or the private information ng mga pribadong citizen ng ating gobyerno. And the fact that they are grieving is just salt added to the wound. And this is sad. Now, I've actually been debating itong pag-cover ko nitong istoryang ito because it's a conspiracy theory lacking merit. Pero let's set something clear. Okay? I'm not a part of the pro-BBM vloggers. I'm not part of the whole cover-up thing na sinususpetsang ginagawa raw ng mainstream media. Independent po ako. At again, we shall pay respects to the deceased and their grieving family. Respect and privacy po tayo. And, hindi ko naman talaga isesentro ang storya na ito dun sa namatay. Out of respect, and also that hindi naman siya yung pinupuntarya ng ating mga DDS vloggers at mga conspiracy theorists na walang magawa. Ang pinupuntarya nila ay si Liza Araneta. Nadamay lang sila sa gulo ng Uniteam Civil War. Now, ganito kasi yung nangyari. Pumunta si First Lady Liza Araneta Marcos sa Miami, Florida at kinalaunan Los Angeles, California para dumalo sa Meeting of the Minds at Manila International Film Festival respectively from March 5 to March 8. Hi Yusek, good afternoon po. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Nung una pa lamang, pinasinungalingan agad ito ng Malacanang, dispelling rumors na nakakulong or kinausap ng LAPD si Liza Araneta Marcos. Hindi rin daw bahagi si Paulo Tantoco sa official entourage ni First Lady Liza Marcos. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL or ni First Lady ng unang ginang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. A DDS vlogger has alleged
na nataranta daw si First Lady Liza Marcos nung namatay yung business leader at inabot pa ng ilang oras bago mag-report or bago ma-report ito sa pulisya after they failed to do a cover-up. So, ito pa ang sistema, mga kababayan. Allegedly, nung namatay itong taong ito, nataranta ang mga hindi nila alam kung anong gagawin nila kasi hindi nila mako-cover up dito kung ito ay totoo. 7 hours after the death nitong taong ito, tsaka na lang daw nila, di o mano, ni-report sa authority. Kasi hindi nila pwedeng pagtakpan. May mga tumangka na ibalik ka agad ang bangkay sa Pilipinas. But you cannot do it in America. Kasi dadaan ka sa proseso. Kapag suspicious ang kamatayan ng isang tao, kasi hodang ikaw ay powerful na personality, kasi hodang ikaw ay powerful artista o whatsoever, hindi ka makakalusot. Paano ngayon ninyo pagtatakpan na may kasama kayong nategi dito sa Amerika pa nategi sa Los Angeles and sa Beverly Hills? Social ang kinamatayan. At least, namatay ka sa Beverly Hills. Saan ka namatay? Ay, hindi ka na pa napakakasagot. Saan namatay yung friend mo? Doon sa Beverly Hills. Kung ito ay allegedly 7 hours ni report ang kanyang kamatayan, may mga titignan na anggulo ang authority. Pwedeng nag-obstruction of justice, tampering, pagtatakpan mo, baka gusto nilang sabihin inatake sa puso. For sure, baka yun kung sa Pilipinas kasi pwede nilang palabasin na inatake sa puso o na ganito na ganyan kasi nababayaran lahat ng kapulisan. Pero dito sa Amerika, mga palangga, hindi mo pwedeng harangan o hindi mo pwedeng i-cover up yung pagkamatay ng isang tao kasi mananagot ka. Kaya I hope managot si Liza Tanas dito dahil kasama niya ito. Even Sara Duterte, the Vice President, echoed and fueled the allegation na sangkot at nasa listahan pa ng taong present sa pagkamatay ni Tantoco, si First Lady Liza Marcos when he died of cocaine overdose. Now this could also mean that she's alleging either Liza Marcos was snorting coke with Tantoco or at least present when he did coke. This all stems from the whole narrative na either true or not that the president is vangag or cocaine/pulveron user or addict. Ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos. Doon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Now I don't know why, bakit naging parang mouthpiece and mas lalo pang pinalaki ni Sara Duterte yung Maharlika vlogger na nakikita natin na nagsispew ng mga conspiracy theories patungkol dito. But as we go on later, malalaman natin na according to official sources, which are what we are after, walang ganung nangyari. Now, this all coalesced nung naglabas ng police report ang isang Facebook profile na ipinapalaganap ngayon ng mga DDS vloggers and even just DDS in general regarding the mention ni First Lady Liza Marcos, Dina Tantoco at Alex Semiro. Now, of course, pinasinungalingan naman ito ni Auntie Claire, claiming na idinagdag lang yung mga sentences that implicate the questioning of the First Lady and others sa police medical report and even their presence nung nangyari yung scene of the accident. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalists, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasawang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco.
Iba po ang kanyang hotel. Pero hindi napatigil ang conspiracy theory na si First Lady Liza Araneta raw ay na-detain sa Los Angeles, California despite numerous photos of the unang ginang sa kanyang Facebook page. Ang sabi ng iba edited at Photoshop daw ang gamit ng bawat isang photo na inilabas. Ang sinasabi nila, ginamit daw ang pag-aresto kay FPRRD para mabaling ang atensyon ng publiko from the supposed absence of First Lady Liza Marcos, while also even linking Sara Duterte, whose impeachment was made a month before the trip even happened. Kumaga, kung isipin natin sinasabi nila na ginamit daw yung pag-aresto kay FPRRD para mabaling ang atensyon ng publiko from the absence of First Lady Marcos. Kung isipin natin, matagal nang pinaplano yung pag-aresto kay FPRRD. Hindi lang yan isang linggo or 2 araw ginawa tapos boom. Of course, nakatulog na agad sila kaya nga siya pumunta ng Hong Kong. Diba? Sinasabi rin nila na walang nagbalita sa mainstream media alleging na pinagtatakpan ito ng MSM and napakahina nila dahil walang mention at nag-report sa pagkamatay ng isang Rustan executive. However, a quick look sees Rappler and ABS-CBN, Manila Bulletin, GMA at marami pang iba reporting on the death of the Rustan executive. Not to make it all go away, ipinublish na ng LA County Medical Examiner, which you can also check for yourself from the link below, kung saan wala na yung sinasabing implikasyon na kasama sina Liza Marcos sa medical examiner report paliwas sa pinapalabas nila nung unang kumalat galing raw sa Viber. Even presidential sister Amy Marcos and an ally of the Dutertes has urged at sinabihan ang Malacanang para magbigay ng detalye raw sa whereabouts at role sa pagkamatay ni Tantoco. There's a lot of stuff going on, no? There's a lot of stuff na pwede natin iungkat sa mga Marcos. Kay Liza, bakit pa natin kailangan pagtuunan ng pansin nitong mga fake news? And look, I am calling it fake news now because, of course, it is unproven, kumbaga unsubstantiated siya. So, we cannot say that it is news lang or that it is even an allegation because it is fake news according sa mga fabricated na ebidensya na ipinapakalat ng mga DDS. Because again, as we can see from the medical examiner report, wala namang mention or even that long paragraph for the Marcoses. Bakit pa natin kailangan pagtuunan ng pansin itong mga fake news, di ba? Mas lalo lang nababawasan ang kredibilidad ng mga DDS. Kung lahat na lang gagawa nila ng kwento. You're like the boy who cried wolf. Ang dami mong allegation na nagpatunayang fake news or at the very least unsubstantiated claims. O kapag nagsabi ka na ng totoo, wala nang maniniwala or even makikinig. Ang dami mong alegasyon na nagpapatunay na fake news or at the very least unsubstantiated yung claim mo at wala kang ebidensyang inilalabas officially. Tapos kapag nagsabi ka na ng totoo that there is something going on, there's something fishy, that there is something or even just irregularities, wala nang maniniwala or even makikinig sa'yo kasi nga lagi ka nalang ganon ang sinasabi. So what makes them think that this is different otherwise? Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News sa Renver de Rica. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.